Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ng yumaong si PBA legend Avelino Samboy Lim Jr. sa edad na 61 nitong Sabado. Ayon sa pahayag ng kanyang pamilya sa social media account, namatay ang tinaguriang Skywalker sa Medical City kung saan nakasama nito sa kanyang mga huling sandali ang kanyang pamilyang sina Lelen, Jamie, Johans, Malu, AP, Albi at Kates at mga kaibigan nitong sina Alan Kaidik at Robert Evangelista. Nag-collab si Lim noong Nobyembre taong 2014 sa isang exhibition game sa Inaris Center sa Pasig City. Nawalan ng malay si Lim at sinugod agad sa ospital kung saan siya nakomatos at kinalaunan ay inuwi siya sa bahay kung saan siya patuloy na ginagamot. Sa kanyang karera sa PBA kasama ang San Miguel Beermen, 9 na beses siyang nakakuha ng titulo, 5 beses sa PBA All-Star, isang PBA Grand Slam champion at kasama sa 25 pinakamagagaling na player ng PBA. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang kanyang dating teammate na si Norman Black. Kasama si Black ni Lim sa Beermen kung saan nanalo ang koponan noong 1989 Grand Slam. Samantala, nagpaabot din ng pakikiramay ang PBA, NCAA at Colegio de San Juan de Letran. Sinabi ng PBA na isang true icon si Samboy na malaki ang kontribusyon sa liga kung saan nag-iwan ito ng marka sa puso ng mga basketballista sa buong Pilipinas. Ayon naman sa NCAA, hindi lamang sa basketball court ang kagalingan ni Lim, kundi sa labas din. Sinabi ni NCAA Management Committee Chair Paul Supan na si Lim ay isang inspirasyon at isang modelo ng lahat. At sa panig naman ng Letran, tinagurian siyang isa sa pinakamagaling na player na produkto ng eskwelahan na nag-iwan na marka sa sports sa buong Pilipinas. Nanalo si Lim at ang Knights ng Grand Slam mula 1982 hanggang 1984, ang unang Grand Slam sa dalawa ng Letran. Siya rin ay isang beses na naging Most Valuable Player sa NCAA. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumpiyansa si Japanese boxer Naoya Inoue o Inoue na kaya niyang maging ikalawang boksingero sa kasaysayan ng boxing na magpagsasama-sama ang lahat ng 4 na World Championship belts sa dalawang magkaibang weight class. Makakatapat ni Inoue si Marlon Tapales ng Pilipinas para sa undisputed Super Bantamweight World Title sa Martes na gaganapin sa Ariake Arena sa Tokyo. Sinabi ni Inoue na may nickname na The Monster na isa lamang itong hakbang sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang karera, walang tinamong talo si Inoue sa loob ng 25 professional fights kung saan 22 dito ay nagtapos sa knockout. Nito lamang nakarang taon, isinuko ni Inoue ang lahat ng kanyang 4 na bantamweight belts para tumaas ng timbang. Nagpakitang gilas kaagad si Inoue sa kanyang super bantamweight debut nitong Hulyo kung saan pinatumban niya si Stephen Fulton ng Amerika sa pamamagitan ng 8th round technical knockout para angkinin ang WBC at WBO titles para makatapat si Tapales. Mayroon namang 37 panalo at 3 talo na may 19 na knockout si Tapales. Nitong Hulyo din, naging kauna-unahang boxer si Terence Crawford ng Estados Unidos na mapagsama-sama ang lahat ng 4 na championship belts sa dalawang weight classes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Formal lang nakapasok sa quarterfinals ang San Miguel matapos talunin ang Phoenix 117-96 sa pagpapatuloy ng Season 48 PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum.
Nanguna para sa Beermen ang kanilang import na si Benny Boatwright na pumalit kay Ivan Aska na kumana ito ng 26 na puntos, 16 na rebounds at 4 na assist habang ang nagbabalik na si Terence Romeo ay nakagawa ng impresibong 22 puntos, 8 assists at 3 boards. Ito na ang ikatlong sunod-sunod na panalo ng SMB para sa 6-3 Cartada. Nakapag-ambag din sa San Miguel si CJ Perez na nakascore ng 20 puntos habang nagsumite sina Jericho Cruz at Don Troliano ng 15 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Nahinto naman ang 6 na sunod-sunod na panalo ng Fuel Masters para bumagsak sa 7-2 record. Pinamunuan ni Romeo ang pananalasa ng SMB sa fourth quarter para kunin ang 87-80 bantahe mula sa 79-80 agwat sa third period. Nagtapos naman si import Jonathan Williams ng may 37 puntos at 16 na rebounds habang nag-ambag si RJ Jasul ng 14 na puntos sa panig ng Fuel Masters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.